akses sa kalidad na pangangalagang pangkalusugan. Ang kakulangan sa pangangalagang pangkalusugan ay nagreresulta sa pagtaas ng mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan at pagbaba ng kalidad ng buhay. 4. 5. Pagbabago ng klima. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, baha, at tagtuyot. Ang mga kalamidad na ito ay nagdudulot ng pagkasira ng mga pananim, infrastruktura, at tahanan na nagreresulta sa kahirapan. 5. Mga solusyon sa kahirapan. Mayroong maraming mga solusyon sa kahirapan sa Pilipinas. Kabilang dito ang paglikha ng mga oportunidad sa trabaho. Ang gobyerno ay dapat magtrabaho upang lumikha ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga negosyo, pagpapalawak ng mga programa sa edukasyon at pagsasanay, at paglaban sa korupsyon. Pagpapabuti ng edukasyon, ang gobyerno ay dapat maglaan ng mas maraming pondo para sa edukasyon at pagbutihin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Pagpapabuti ng pangangalagang pangkalusugan, ang gobyerno ay dapat maglaan ng mas maraming pondo para sa pangangalagang pangkalusugan at pagbutihin ang akses sa kalidad na pangangalagang pangkalusugan. Paglaban sa korupsyon, ang gobyerno ay dapat magtrabaho upang labanan ang korupsyon at tiyakin na ang mga pondo ng gobyerno ay ginagamit ng maayos. Paghahanda sa pagbabago ng klima, ang gobyerno ay dapat magtrabaho upang maghanda sa mga epekto ng pagbabago ng klima at mabawasan ang mga panganib ng mga natural na kalamidad. Conclusion. Ang kahirapan sa Pilipinas ay isang komplikadong problema na may maraming mga dahilan. Ang paglutas sa kahirapan ay nangangailangan ng isang pangmatagalang solusyon na nagsasangkot ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, at mga mamamayan. Ang pag-unlad ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at mga oportunidad sa trabaho ay mahalaga para sa pag-angat ng mga Pilipino sa kahirapan. Ang unemployment sa Pilipinas noong 2023 ay isang komplikadong isyu na may maraming dahilan. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan. 1. Epekto ng pandemya. Ang COVID-19 pandemic ay nagdulot ng malaking pagbagsak sa ekonomiya ng Pilipinas na nagresulta sa pagkawala ng trabaho para sa maraming tao. Ang mga industriya tulad ng turismo, pagkain at inumin, at retail ay malubhang naapektuhan ng mga lockdown at paghihigpit sa paglalakbay. 4. 2. Kakulangan sa kasanayan. Maraming mga Pilipino ang kulang sa mga kasanayan na hinahanap ng mga employer. Ang mismatch sa pagitan ng mga kasanayan ng mga naghahanap ng trabaho at ang mga pangangailangan ng industriya ay nagpapahirap sa mga tao na makahanap ng trabaho. 4. 3. Underemployment. Maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho sa mga trabaho na hindi naaayon sa kanilang mga kasanayan o edukasyon. Ang underemployment ay nagpapahirap sa mga tao na kumita ng sapat na kita at nagpapababa sa kanilang pangkalahatang kalidad ng buhay. 4. Kawalan ng oportunidad. Ang kakulangan sa mga oportunidad sa trabaho ay isa pang pangunahing dahilan ng unemployment. Ang mga limitadong oportunidad ay maaaring sanhi ng kakulangan sa mga pamumuhunan, mababang paglago ng ekonomiya, at ang kakulangan ng mga programa sa pagsasanay at pag-unlad ng kasanayan. 4. 5. Pagtaas ng gastos sa pamumuhay. Ang pagtaas ng gastos sa pamumuhay ay nagpapahirap sa mga tao na makahanap ng trabaho na sapat para matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang inflation ay nagpapataas ng mga presyo ng pagkain, pabahay, at transportasyon na nagpapahirap sa mga tao na mabuhay. 2. 6. Mga hamon sa edukasyon. Ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay isang isyu na nag-aambag sa unemployment. Ang kakulangan sa mga kwalipikadong guro, ang limitadong akses sa mga pasilidad sa edukasyon, at ang hindi sapat na pagpopondo ay nagpapahirap sa mga tao na makakuha ng mga kasanayan na kailangan nila para sa trabaho. 4. 7. Korupsyon. Ang korupsyon sa gobyerno ay nagpapahirap sa mga negosyo na umunlad at lumikha ng mga trabaho. Ang mga hindi patas na patakaran at ang pag-aabuso sa kapangyarihan ay nagpapahirap sa mga maliliit na negosyo na makipagkumpetensya at magbigay ng mga trabaho. 2. 8. Pagbabago ng klima. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng mga natural na kalamidad na nagpapahirap sa mga tao na makahanap ng trabaho. Ang mga kalamidad tulad ng bagyo at baha ay nagdudulot ng pagkasira ng mga pananim, infrastruktura, at negosyo na nagreresulta sa pagkawala ng trabaho. 5. Migrasyon. Ang migrasyon ng mga Pilipino patungo sa ibang bansa ay nagpapababa ng bilang ng mga manggagawa sa Pilipinas. Ang pag-alis ng mga skilled workers ay nagpapahirap sa mga negosyo na makahanap ng mga kwalipikadong empleyado. 10. Kakulangan sa pamumuhunan. Ang kakulangan sa pamumuhunan sa Pilipinas ay nagpapahirap sa mga negosyo na umunlad at lumikha ng mga trabaho.
Ang mga limitadong pamumuhunan ay maaaring sanhi ng kawalan ng tiwala ng mga mamumuhunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Conclusion. Ang unemployment sa Pilipinas noong 2023 ay isang komplikadong isyu na may maraming mga dahilan. Ang paglutas sa unemployment ay nangangailangan ng isang pangmatagalang solusyon na nagsasangkot ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, at mga mamamayan. Ang pag-unlad ng edukasyon, pagsasanay, at mga oportunidad sa trabaho ay mahalaga para sa pag-angat ng mga Pilipino sa kahirapan. Bagamat ang search results ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa unemployment rate noong 2023, wala itong direktang sagot sa tanong na, ano ang mga sektor ng ekonomiya na pinakaapektado ng mataas na unemployment noong 2023. Gayunpaman, makakakuha tayo ng ilang impormasyon mula sa mga search results. Ang unemployment rate ay bumaba noong 2023, ayon sa search result, bumaba ang unemployment rate noong December 2023 sa pinakamababa nito mula noong 2005. Ang industrial sector ay nakalikha ng maraming trabaho, ang search result, ay nagsasabi na ang industrial sector ay nakalikha ng halos 900,000 trabaho noong 2023. Dahil sa kawalan ng direktang datos tungkol sa mga sektor na pinakaapektado ng unemployment, kailangan nating mag-isip ng mga posibleng sektor na maaaring naapektuhan. Tourism, ang sektor ng turismo ay isa sa mga unang naapektuhan ng pandemya. Ang mga lockdown at paghihigpit sa paglalakbay ay nagdulot ng malaking pagbaba sa bilang ng mga turista. Maaaring patuloy na naapektuhan ang sektor na ito ng unemployment noong 2023. Retail, ang sektor ng retail ay maaari ring naapektuhan ng unemployment dahil sa pagbabago ng mga gawin ng mga mamimili dahil sa pandemya. Ang pagtaas ng online shopping at ang pagbaba sa mga pisikal na tindahan ay maaaring nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa sektor na ito. Hospitality, ang sektor ng hospitality, tulad ng mga hotel at restaurant, ay naapektuhan din ng pandemya. Ang mga lockdown at paghihigpit sa paglalakbay ay nagdulot ng pagbaba sa bilang ng mga bisita. Construction, bagamat ang search result, ay nagsasabi na ang construction sector ay nakalikha ng maraming trabaho, posible pa ring may mga sektor sa loob ng construction na naapektuhan ng unemployment. Para sa mas tumpak na impormasyon, kailangan nating maghanap ng mga ulat mula sa Philippine Statistics Authority, PSA, o Department of Labor and Employment, DOL, na nagbibigay ng data tungkol sa unemployment rate sa bawat sektor ng ekonomiya. Tama ka, hindi ko dapat direktang sinabi na may korupsyon sa Pilipinas. Ang aking layunin ay magbigay ng impormasyon at hindi magbigay ng mga opinyon o personal na paniniwala. Ang korupsyon ay isang seryosong isyu na nararanasan ng maraming bansa, kabilang ang Pilipinas. Ang Transparency International, isang organisasyong nag-aaral ng korupsyon, ay naglalabas ng Corruption Perceptions Index (CPI) taon-taon. Ayon sa CPI noong 2022, ang Pilipinas ay nakakuha ng score na 33 sa 100 na nagpapahiwatig na mayroong mataas na antas ng korupsyon sa bansa. Mahalagang tandaan na ang korupsyon ay isang komplikadong problema na may iba't ibang dahilan at epekto. Ang paglutas sa korupsyon ay nangangailangan ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, at mga mamamayan. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagsasagawa ng iba't ibang hakbang upang labanan ang korupsyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing hakbang. 1. Pagpapatupad ng mga batas laban sa korupsyon. Mayroong iba't ibang batas na naglalayong labanan ang korupsyon sa Pilipinas, tulad ng Republic Act No. 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito ang pangunahing batas na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na gumawa ng mga gawaing korupsyon. 1. Republic Act No. 6713 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ito ay nagtatakda ng mga pamantayan sa etika at pag-uugali para sa mga opisyal ng gobyerno. 2. Republic Act No. 9485 Anti-Red Tape Act of 2007. Ito ay naglalayong gawing mas mahusay at transparent ang mga proseso ng gobyerno. 3. Republic Act No. 10,344 The Right to Information Act. Ito ay nagbibigay sa mga mamamayan ng karapatan na magkaroon ng akses sa mga impormasyon ng gobyerno. 4. Pagtatag ng mga ahensya laban sa korupsyon. Mayroong iba't ibang ahensya ng gobyerno na naglalayong labanan ang korupsyon, tulad ng Office of the Ombudsman. Ito ang pangunahing ahensya na nag-iimbestiga sa mga reklamo ng korupsyon laban sa mga opisyal ng gobyerno. 5. Commission on Audit COA. Ito ang ahensya na nag-a-audit sa mga gastusin ng gobyerno. 6. Sandigan Bayan. Ito ang espesyal na korte na naglilitis sa mga kaso ng korupsyon laban sa mga opisyal ng gobyerno. 7.
Presidential Anti-Corruption Commission (PACC), ito ang ahensya na nag-iimbestiga sa mga kaso ng korupsyon sa mga opisyal ng gobyerno. 8.3. Pagpapalakas ng transparency at accountability. Ang gobyerno ay nagsasagawa ng iba't ibang hakbang upang palakasin ang transparency at accountability, tulad ng paglalathala ng mga impormasyon ng gobyerno online. Ang gobyerno ay naglalathala ng mga impormasyon tungkol sa mga proyekto, gastusin, at iba pang mga aktibidad ng gobyerno online. Pagpapatupad ng Freedom of Information (FOI) Act. Ang FOI Act ay nagbibigay sa mga mamamayan ng karapatan na magkaroon ng akses sa mga impormasyon ng gobyerno. 10. Pag-aalok ng mga programa sa edukasyon sa transparency at accountability. Ang gobyerno ay nag-aalok ng mga programa sa edukasyon sa transparency at accountability para sa mga mamamayan at mga opisyal ng gobyerno. 11. Pagpapalakas ng civil society participation. Ang gobyerno ay naghihikayat sa mga mamamayan na lumahok sa paglaban sa korupsyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga platform para sa mga mamamayan na mag-ulat ng mga kaso ng korupsyon. Ang gobyerno ay nagbibigay ng mga platform para sa mga mamamayan na mag-ulat ng mga kaso ng korupsyon. 12. Pag-aalok ng mga programa sa pagsasanay para sa mga mamamayan sa transparency at accountability. Ang gobyerno ay nag-aalok ng mga programa sa pagsasanay para sa mga mamamayan sa transparency at accountability. 13. Pagpapalakas ng international cooperation. Ang gobyerno ay nagtatrabaho sa mga internasyonal na organisasyon upang labanan ang korupsyon, tulad ng United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ang Pilipinas ay isang signatory ng UNCAC na naglalayong labanan ang korupsyon sa pamamagitan ng pagtatag ng mga internasyonal na pamantayan. 14. ASEAN Anti-Corruption Agency (ACA). Ang Pilipinas ay isang miyembro ng ACA na naglalayong labanan ang korupsyon sa rehiyon ng ASEAN. 15. Conclusion. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagsasagawa ng iba't ibang hakbang upang labanan ang korupsyon. Gayunpaman, ang korupsyon ay isang komplikadong problema na nangangailangan ng pangmatagalang solusyon. Ang pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, at mga mamamayan ay mahalaga para sa paglutas sa korupsyon. Ang search result, ay nagpapakita ng isang halimbawa ng korupsyon sa Bureau of Corrections (BUCOR) na nagpapatunay na ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ay hindi pa sapat upang ganap na mapuksa ang korupsyon. Ang artikulo ay naglalarawan ng iba't ibang mga scheme na ginagawa ng mga inmates upang kumita ng pera, na nagpapakita ng malawak na sistema ng korupsyon sa loob ng bilangguan. Kahit na mayroong mga batas at ahensya na naglalayong labanan ang korupsyon, ang mga hakbang na ito ay hindi pa sapat upang maalis ang problema. Ang korupsyon ay isang malalim na ugat na problema na nangangailangan ng pangmatagalang solusyon. Narito ang ilang mga kadahilanan kung bakit ang mga hakbang na ito ay hindi pa ganap na epektibo. Kawalan ng political will. Ang ilang mga opisyal ng gobyerno ay maaaring hindi seryoso sa paglaban sa korupsyon dahil sa kanilang sariling interes. Kakulangan ng transparency at accountability. Ang mga proseso ng gobyerno ay maaaring hindi transparent at accountable, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga opisyal na gumawa ng mga gawaing korupsyon. Kakulangan ng public awareness. Ang mga mamamayan ay maaaring hindi sapat na nakakaalam tungkol sa mga batas at mga karapatan nila sa paglaban sa korupsyon. Kakulangan ng resources. Ang mga ahensya na naglalayong labanan ang korupsyon ay maaaring kulang sa mga resources, tulad ng mga tauhan at pondo. Ang paglaban sa korupsyon ay isang patuloy na laban na nangangailangan ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, at mga mamamayan. Kailangan ng mas malakas na political will, mas malawak na transparency at accountability, mas mataas na public awareness, at mas maraming resources upang matagumpay na labanan ang korupsyon. Ang paglaban sa korupsyon ay isang malaking hamon para sa anumang gobyerno, at ang Pilipinas ay hindi naiiba. Narito ang ilang pangunahing hamon na kinakaharap ng gobyerno sa paglaban sa korupsyon. 1. Kakulangan ng political will. Ang isang malaking hamon ay ang kakulangan ng political will mula sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang ilang mga opisyal ay maaaring mas interesado sa kanilang sariling pakinabang kaysa sa paglaban sa korupsyon. 2. Sistema ng korupsyon. Ang korupsyon ay naging isang malalim na ugat na problema sa Pilipinas, na lumalaganap sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang sistema ng korupsyon ay nagpapalaki ng mga pagkakataon para sa mga opisyal na gumawa ng mga gawaing korupsyon. 3. Kakulangan ng transparency at accountability. Ang mga proseso ng gobyerno ay maaaring hindi transparent at accountable, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga opisyal na gumawa ng mga gawaing korupsyon.
Ang kakulangan ng transparency ay nagpapahirap din sa pag-iimbestiga ng mga kaso ng korupsyon. 4. Kakulangan ng public awareness, ang mga mamamayan ay maaaring hindi sapat na nakakaalam tungkol sa mga batas at mga karapatan nila sa paglaban sa korupsyon. Ang kakulangan ng public awareness ay nagpapahirap na mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga gawaing korupsyon. 5. Kakulangan ng resources, ang mga ahensya na naglalayong labanan ang korupsyon ay maaaring kulang sa mga resources, tulad ng mga tauhan at pondo. Ang kakulangan ng resources ay nagpapahirap sa mga ahensyang ito na mahusay na maisigawa ang kanilang mga tungkulin. 6. Impunity, ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon ay madalas na nakakakuha ng impunity, ibig sabihin ay hindi sila napaparusahan sa kanilang mga gawaing korupsyon. Ang impunity ay nagpapalakas ng korupsyon at nagpapahirap na matagumpay na labanan ito. 7. Pag-uugali ng mga mamamayan, ang pag-uugali ng mga mamamayan ay maaari ring mag-ambag sa problema ng korupsyon. Ang pagtanggap sa korupsyon bilang isang normal na bagay ay nagpapalaki ng problema. Ang paglaban sa korupsyon ay isang patuloy na laban na nangangailangan ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, at mga mamamayan. Kailangan ng mas malakas na political will, mas malawak na transparency at accountability, mas mataas na public awareness, at mas maraming resources upang matagumpay na labanan ang korupsyon. Habang ang search results ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang labanan ang korupsyon, wala itong direktang sagot sa tanong na, mayroon bang mga partikular na sektor ng gobyerno na mas naaapektuhan ng korupsyon kaysa sa iba? Gayunpaman, batay sa karaniwang mga obserbasyon at mga ulat ng media, ang mga sumusunod na sektor ng gobyerno ay madalas na nauugnay sa korupsyon. Bureau of Customs, ang Bureau of Customs ay madalas na nauugnay sa mga kaso ng smuggling at katiwalian. Ang mga opisyal ng customs ay madalas na nagkakaroon ng pagkakataon na mag-abuso sa kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling pakinabang. Department of Public Works and Highways (DPWH), ang DPWH ay madalas na nauugnay sa mga kaso ng overpriced projects at ghost projects. Ang mga opisyal ng DPWH ay madalas na nagkakaroon ng pagkakataon na mag-abuso sa kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling pakinabang. Philippine National Police (PNP), ang PNP ay madalas na nauugnay sa mga kaso ng extortion, bribery, at drug trafficking. Ang mga opisyal ng PNP ay madalas na nagkakaroon ng pagkakataon na mag-abuso sa kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling pakinabang. Bureau of Corrections (BUCOR), ang BUCOR ay madalas na nauugnay sa mga kaso ng corruption sa loob ng mga bilangguan, tulad ng smuggling ng mga ipinagbabawal na gamot at pag-aabuso sa mga bilanggo. Department of Education (DepEd), ang DepEd ay madalas na nauugnay sa mga kaso ng ghost teachers at overpriced school supplies. Ang mga opisyal ng DepEd ay madalas na nagkakaroon ng pagkakataon na mag-abuso sa kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling pakinabang. Local Government Units (LGUs), ang mga LGU ay madalas na nauugnay sa mga kaso ng katiwalian sa paggamit ng mga pondo ng gobyerno. Ang mga opisyal ng LGU ay madalas na nagkakaroon ng pagkakataon na mag-abuso sa kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling pakinabang. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga pangkalahatang obserbasyon lamang, at hindi lahat ng mga opisyal sa mga sektor na ito ay sangkot sa korupsyon. Gayunpaman, ang mga sektor na ito ay madalas na nauugnay sa mga kaso ng korupsyon dahil sa kanilang mga tungkulin at kapangyarihan. Para sa mas tumpak na impormasyon, kailangan nating maghanap ng mga ulat mula sa mga organisasyon tulad ng Transparency International, Commission on Audit (COA), at Office of the Ombudsman.